Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, yan, awa po ng Diyos. Once again, meron na naman po tayong panibagong vlog. And this vlog is about this Fujidenso ref, no? This is a 5 cubic feet Fujidenso direct cooling, yan, 2-door refrigerator, and it has a 3-star rating, 271 I mean, energy efficiency rating, no? Yan, no? Ayan ang model niya guys, no? This is based on year 2023 and 16.20 kilowatt hour monthly na yun guys, no? So kung nagko-consume po kayo ng 10 pesos per kilowatt ang per kilowatt natin, so kung kumo-consume kayo ng 10 pesos, kung yung rating ng ng electric company ninyo or electric provider ninyo is 10 pesos, ang kinukonsume po nito sa isang buwan ay 160 pesos, no? Again, syempre, yan, tentative yan. Depende po yan sa load ng ating ref, no? Ganun kaganda yung pinagmamalaki ng ating Fujidenso ref, no? Okay, so it arrived, nandiyan pa yung mga plastic, no guys? By the way, this was bought in Shopee, no? I bought it at around 9.8. Naka-sale lang siya noon, guys. Tapos 0% interest for 6 months, no? Ayan. So alam ko nasa 1 plus yung monthly nito, 1,004, mga ganun. So for 6 months 0 interest siya, and it arrived safe and secured, no? Wala man siyang guys, wala man siyang bubble wrap nung dumating. Naka-box lang siya. Tapos actually, if I may, parang meron bubble wrap, pero parang napakanipis lang, no. So it's the flagship store nung yung binilang ko, Fujidenso official, I mean. So ayan. So this is how it looks like, no. Ayan. So, siguro ang height nito is nasa more or less mga between 4 to 5 feet, no? Hanggang ko siya guys, my height is 5'8", no? Nasa nasa may dibdib ko siya. So, okay na okay sa akin yun. Kasi guys, dapat ang bibilin ko dapat yung mas maliit lang. Kaso nga lang, napag-isip-isip ko, mas maganda pa rin yung separate yung freezer and separate yung chiller, no? Ayan. So, ayun. Ano pa bang i-review natin siya, no? Ayan. So, ganito siya, guys. Reversible to, guys. Pwede nating, yung pinto, no? Pwedeng dito yung bukasan. Pwedeng ganunin. Ilipat lang itong opening niya, no? Pero, but then, ayaw ko siyang galawin, no? Kaya, dyan lang siya. Ganyan na lang ang opening niya. As well as with this one. Ayan, guys. So, reversible. Merong opening dito. Pwede mong i-connect dito yan. No? And then, ayan. So, tingnan muna natin yung loob niya. By the way, this comes with the free ice chest. Ayan, ito guys, yung parang maliit na ice block maker, no? And, ayan. So, this is the freezer. No? Ayan. Okay. So, magdi-defrost tayo dito. Siguro once in 2 months lang. Di naman gaanong guys. Di naman siya gaanong actually, hindi ko alam bakit may yellow dito. There's no need kasi meron naman tayong ganito. So, ito pa yung magkukos ng rito ng freezing, no? Ayan. Pero, mamaya na yan. Gagawin ko yan mamaya, guys. So, ayan. Usually, bumibili kami sa araw-araw is 4 kilos, 5 kilos. Pero, I think kahit 10 kilos na meat, chicken, beef, kasyang-kasya dyan guys, no? Pero mas maganda pa rin kasi guys yung merong tayong konting space para mag-circulate ng maayos ang ating freezer, no?
Ayan. So, yan, that's how it looks like, no? Yan ang aking kamay, no? So, maluwag na maluwag, guys, no? Maluwag na maluwag. Okay. So, then yung chiller naman natin, ito. Nandito yung ano niyan, guys. Nandito yung temperature control. Ayan. Ayan, no? It can stack up so many things, no? Ayan. Meron tayong lagayan ng itlog dito, mga kung ano-ano. Then, you have this side pockets, no? Ng pinto. Then, ayan guys, yung pwede tayo maglagay ng mga wine, ng ano, kung ano-ano, mga beverages, no? And this is the, ayan guys, yung ano niya. Ayan yung temperature, ano niya, no? And, ayan, no? That's how it looks like, no? Yung lagayan ng vegetable, medyo maliit lang. Ayan guys, so, yan na yan, maximum na yan guys. Sobrang liit niyan. Pero it's fine. Okay na sa akin yan. We don't need a big ref, no? By the way, it has a light, no? Ayan, no? Huh? This is one thing that that's the reason why I bought this one. Kasi yung ibang brand walang ilaw na ganyan, no? Sa mga ganito kaliliit na ref, hindi na po sila anong tawag dito? Naglalagay ng ilaw kasi ang ano nila, ang kanilang ano guys, ang comment nila sa ganyan is there's no need kasi napakaliit lang daw. Pero ang laking bagay niyan guys, lalo na syempre pag madilim yung lugar, no, kunyari wala tayong ilaw, it's better to have a light para pag kukunin mo ang gamit na gusto mong kunin, it's very easy, no. Ayan guys, no. Ayan guys, mga gulay, yung mga fresh foods, yan, mga chilling ano natin, area natin. And then meron ano yan guys dito, merong drain yan dito guys, ayun o, nakikita nyo ba yun? Ayun guys, yun yung drain niya, kasi nag-ano to, ayun guys, oh, tinan nyo, oh, yun yung chilling factor niya eh. So nagfi-freeze siya, oh, tapos pag yung mga excess na water nagdo-drop doon. And then yung doon sa may likod nito, meron siyang drain na ano bang tawag doon? Basta meron siyang parang drain na plastic. And pag nag-manual defrost kayo or pag nag-defrost kayo, just pull it out. Just pull it out and then everything is good na. Yun lang, no? Ayun. So ano bang masasabi ko? Medyo dito guys, umiinit. Konti lang. At first 3 days siguro I guess, mainit dito. And dito. Nung nakapag-adapt na siya sa nung medyo matagalan na mga araw, okay na, hindi na siya ganong kainit, no? Ayan. So again, I also suggest give some space at the back, no? So that it can have a space to no? Yung pag circulate ng ating and we need to have some we need to have some air circulating inside the room where it was placed, no? Tulad ng ganyan guys, so dapat meron tayong singawan. Siyempre hindi pa rin natin, kahit na safe na yung mga ganitong model ng ref, iba pa rin yung meron tayong singawan ng ating mga appliances, no? Soon guys, ang i-review naman natin is this one, the Fujidenso microwave oven. Baka nagtataka kayo bakit Fujidenso ang brand na binili ko. Well, nag-sale lang kasi sila sa Shopee guys, no? Actually, if you will buy this in outside, this was priced at 12,000 sa mga malls, or even more, no? 12 pataas yan. Kasi yung pinakamurang inverter na nasa 7 cubic feet is nasa 14 to 15,000. I don't want to bring some brand names anymore, pero ayun. So enough na sa akin to for the amount of 9,800 pesos. Meron na po siyang maibibigay sa aking serbisyo na sakto lang para sa aking pamilya. We are a family of 5. I have 3 children, of course. Ayan, so enough na yan guys. So for our 4 days magkaano ng chicken or beef or meat, ayan guys, no? Saktong-sakto na. Kahit na mag-store tayo ng 5 kilos ng mga meat, beef, mga something mga ganyan, saktong-sakto na yan guys. Malaki yan guys, sobrang laki.
By the way, yung freezer walang ilaw, no? And actually, usually wala naman talagang ilaw ang mga freezer. So malaking bagay na ang chiller, yun yung may ilaw, no? Yan. So 1, 2, 3 layers. Okay, three layers of space, no? And again, also 3 layers of space here, no? Sa side wedge niya. So yun guys, quick ano lang to guys, quick review lang, no? I just want to share it with you guys. Sa 271 energy efficiency rating, parang inverter na po yan. And if this is true, 16.20, just imagine 160 pesos lang ang makukonsumo niyan sa ating kuryente. Kahit na mag 200 pa yan or 250, matipid pa rin po yan, no? Kasi yung freebies ko na ref it was an LG inverter, which is a lot bigger than this one. Nasa 8 cubic yun or 7 cubic I guess. Na ni-review ko rin yun guys. Tingnan nyo na lang sa channel ko or sa Facebook. Yun, kumukonsumo yun guys ng almost 600 pesos. Although inverter na yun, no? Pero alam nyo, isa lang ang na-realize ko guys. Alam nyo, yung consumption natin sa ref will only depend on the size of it, no? The bigger it is, the more na matakaw yan, kahit na inverter pa yan. So it doesn't matter. Kung ako, suggestion ko lang is doon na kayo sa kung ano lang yung kailangan at mabibigay na serbisyo niya sa inyo, kaysa sa bumili kayo ng pagkalaki-laki ng rep pero lagi namang walang laman. Sayang lang yung kuryente natin, no? Maganda na yung ganyan, na ma-maximize ko lahat ng aming mga pangangailangan. And ayan guys, it gives us good service, no? Though hindi nga lang siya no frost, kasi ang no frost hindi na kailangan din i-defrost yun, pero it's not a problem to us. Hindi siya problema sa amin. Mas okay pa nga na ganyan na lang, so that exercise na lang guys kung once in 2 months or once a month or even once a month na mag-defrost tayo. Kaya nga binilang ko rin siya ng ganyan, ng stand niya na ganyan. I also bought that in Shopee, no? Stand yan ng mga ref, ng mga washing machine na automatic. And ang laking tulong. I-move ko lang yan, tapos i-diretso ko lang doon para mag-drain yung kung ano man ang kailangan ni drain pag dinifrost ko na siya. By the way, this is 2 weeks type of review, no? 2 weeks na po sa amin ng ref na ito, kabibili lang. So yan. So for now, I guess this is it. Thanks for watching. Keep safe everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye.